Ako. So, bigyan mo ako ng 5 minutes. Pwede? Yes. Ah, Welcome po. kasi meron lang akong kaunting salita. Yan ang pinakaregalo ko sa inyo. Wala naman ako may ibibigay na material na bagay. Praise the Lord. No? So, itong salita na ito ay napakaganda. Ayon doon sa nabasa ko kanina, doon sa Mark 4:35 hanggang 41. Si Jesus Christ ay at yung mga alagad niya ay nakalulan sa isang bangka. Nabasa niyo na ba yun? Yes po, nasa dagat. Hindi ko na ituloy. Ngayon, nung sila po ay bumiyahe sa kabilang pangpang o kabilang isla, nakaranas sila ng unos. Unos, yung ano ba yung unos sa ano? Alon. Parang bagyo na Alon na malakas ang hangin at malakas din ang ulan. At ito nga ay nagkaroon ng malaking alon. Hinahampas-hampas yung kanilang bangka. At habang tawid na sila, ay malapit na silang malunod. Malapit nang lumubog. No? Malapit nang lumubog yung bangka dahil napupuno na ng tubig. At sila'y nagkaroon ng takot. Itong takot na ito'y grabe ang pagkatakot nila. At si Jesus Christ ay natutulog lamang doon sa hulihan ng bangka. At kanilang ginising. Sabi nila, Panginoon, o Rabbi, o Guro, gumising ka, tayo'y malapit ng lumubog. At ginising nila si Jesus Christ. At agad niyang pinatigil ang unos, ang ulan, at ang mga alon. So namangha yung mga alagad niya. Bakit ang taong na ito ay kaya niyang patigilin ang unos, ang ulan, ang hangin, at ang itong humahampas na alon? No, biglang tumahimik yung paligid. Napakaganda ang paligid. So ngayon, ano bang aral mayroon doon? No? Ito ang aral. Diba lahat tayo may mga problema? Lahat may problema, lahat. So ito, i-apply natin sa ating problema. No? Sa lahat-lahat. Tayo nakalulan sa isang bangka. Nandito kayo ngayon sa bangka nito. No? Nakasama natin si Lord. Kasi sabi niya sa Biblia, 2 o 3 man na nagkakatipon ay nasa kalagitnaan. So ngayon, marami tayo, mas lalo siyang nandirito. Palakpakan po natin si Lord. Si Lord. So ngayon, sa problema na yan, dahil tayo po'y nakaugnay sa Kanya. Dahil yung mga alagad, no, ay nakaugnay sa Kanya, ibig sabihin may relasyon sila. Si Jesus Christ at yung mga alagad, hindi ka magiging alagad kung hindi mo siya kilala at hindi Kanya kilala. Narinig niyo na ano yun? Intindihan niyo? So may relasyon bawat isa. So, nung agad niya lang ginising, ay pinatahid. Tayo ganun din kung ano man problema dumarating sa ating ngayon. Si Jesus Christ ay nariyan lang sa ating kalagitnaan at pwede natin kalabitin. Pwede natin siyang gisigin, Lord, tulungan mo ako. Wala nang ibang salita. Hindi na tayo nandyan agad siya. So nakuha niyo yung punto. Yun po yung punto nung nabasa ko. Na pinaintindi sa akin na hindi lang pala material na bagay, kundi pati yung spiritual na bagay na nangyayari sa atin ngayon. So tayo puno ng problema, lahat tayo eh. No? So nandyan si Lord. Kasi mahalaga tayo. No? Mahalaga ba tayo? Yes. Gaano ba tayo kahalaga? Sobra, tama. No? Kasi nung ginawa ni Lord ang sanglibutan, sa salita lang, sabi niya, magkaroon ng hayop, magkaroon ng lupa, magkaroon ng
ng lahat ng bagay ay nagawa dahil sa kanyang salita. Ngunit tayo, sinabi ba ni Lord magkaroon ng tao? Di ba hindi? Gumawa siya, nag-effort siya, kumuha siya ng lupa o alikabok, minold niya, pinurmang tao, at hinipan niya ang mga ilong natin para magkaroon tayo ng buhay. Kaya tayo po ay napakahalagang nilalang dito sa mundo. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong hindi niya tayo pababayaan. Lahat ay gagawin niya. Dahil mahal niya tayo. Gaano ba kamahal niya tayo? Ayon doon sa 3:16 ng John, no? For God so loved the world and that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Hindi niya tayo kung tayo po'y nananampalataya, tayo naniwala sa Kanya, hindi tayo hayaan niya mapahamak. Nakuha niyo? Dahil sa pananampalataya. Kaya yung pananampalataya yan po ay susi natin kay Lord Jesus Christ. No? Si Lord Jesus Christ ang susi sa lahat ng ating problema. Nakuha natin? Yes, hallelujah Lord. Praise you Lord. So tayo, hanggang doon lang po yung aking sasabihin. Papa pa ito pero dahil alam ko magmamadali kayo. Patulad ko. Kala niya kayo lang. So, salamat ha. Nakarating kayo na maaga pa sa akin. Na-late lang ako kasi hindi alam, hindi binigay ni Pastor kanong oras eh. Sabi ko baka alas 5, baka alas 6. Onward, walang tinina ko sa rilo, walang onward eh. Wala nang onward. Okay ba? Nagbibiro lang po. So, tayo manalangin. So, Merry Christmas sa inyo lahat. Mahal na mahal tayo ni Lord. Kaya tayo ngayon ay manalangin. Heavenly Father, Lord God Jesus Christ, Amang nasala, narito po kami, nagkakatipon, Ama. At alam namin na naririto ka sa kalagitnaan ng bawat isa. Ama, buksan mo ang bawat puso ng bawat kapatid. Bawat naririto, Ama, ng iyong mga anak, buksan niyo po. Pakalinisin niyo po ang bawat puso ng bawat isa. Bigyan niyo po ng karapatan na magiging anak. Bigyan niyo po, Ama, ng pangangailangan kung anuman ang pangangailangan ng bawat isa. Ama, gabayan niyo po kami. Buhos niyo po sa amin ang karunungan na nararapat sa amin, lalong-lalo na po ang tagapagsalita niyo si Pastor Jan. Narito, buhusan niyo po siya ng karunungan. Ianoin niyo po siya, Ama, sa lahat ng gagawin nito. Aming fellowship ngayon ng nagkakatipong. Kaya, Ama, sa hapong ito, nais namin ang iyong Holy Spirit na siyang magbigay kaliwanagan ng bawat salita mo. Magbigay ng karunungan, katotohanan at lahat. Bless niyo po lahat ng naririto, Ama. Bless niyo lahat-lahat. Sila po'y galing pa sa malalayong lugar, malalayong isla, malalayong mga lugar na naririto. Ama, narito sila upang sambahin kayo, upang purihin kayo, Ama. Kaya manaway, bago kami maghiwa-hiwalay dito, ay bless niyo po ang bawat isa, Ama. Ito ang araw ng sinasabi na araw ng pag-ibig, bigayan. Naniniwala kami, Ama. Sapagkat una kayong nagbigay ng regalo sa amin, niregalo mo ang iyong bugtong na anak sa amin upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan, si Jesus Christ. Kaya mananiniwala kami sa aming pagbibigayan ay kalakip ang aming mga pag-ibig sa bawat isa. May kalakip na pag-ibig. Kaya narito di namin matumbasan ang iyong pag-ibig sa amin ngayon. Naway tubusin mo kami lahat. Alam namin
na ibinuhos mo ang iyong dugo dahil sa pag-ibig mo sa amin, Ama, upang ito'y mabura ang aming mga kasalanan. Mabura ang lahat-lahat ng aming nagawang kasalanan. Inako mo ang lahat ng ito sa krus ng Kalbaryo, Ama. Kaya Ama, sa magang ito, sa hapong ito, nais namin suplian kayo ng pag-ibig namin, nanggaling sa puso namin, Ama, na naway tanggapin niyo po kami, Ama. At ang lahat ng naririto, Ama, nais ko ang lahat ng kanilang pangalan ay maisulat sa banal na aklat, banal na buhay, sa aklat ng buhay, Ama, sa aklat ng Kordero. Ama, nais namin ng iyong pagparito sa iyong pagdagit ng mga kaluluwa, ay nais namin walang maiwan kahit mga bata. Lahat-lahat ng aming mga angkan, lahat-lahat po, sapagkat alam mo na ang lahat. Sapagkat walang sinuman ang hindi mo nalalaman, kahit nasa sinapupunan pa, ay alam mo na ang lahat ng mangyayari, lahat-lahat, at ang aming kinabukasan. Kaya Ama, ituwid mo kami kung kami ay naliligaw ng landas sa hapong ito, Ama. Nais namin na kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Kami po'y nagsisisi, Ama, sa lahat-lahat ng amin. Bago pa matapos ang taong ito, Ama, nais namin na patawarin niyo po kami. Lahat-lahat, Ama. At anuman ang hindi namin nabanggit sa iyo, Ama, kayo na pong bahala. Patawarin mo kami lahat, Ama. Ama, bless niyo po ang darating na taon na maging maganda sa iyong mga anak. Iwas mo po kami sa lahat ng mga pagsubok na mabigat, sa lahat-lahat, Ama. Nais namin nagabayan mo kami sapagkat ikaw lamang ang aming sagot. Ikaw lamang ang aming mag-guide sa amin. Wala nang iba. Hindi ang kayamanan, hindi ang kapurihan, hindi ang kabantugan o ano paman ang narito sa lupa ay baliwalang halaga ito kung wala kayo sa amin. Kaya Ama, huwag nawang masayang na kayo ay narito sa kalagitnaan namin. Nais namin iparating sa iyo na kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Ama, na iniligtas mo kami sa lahat-lahat at narito kami ngayon malusog. Bagamat may kaunting karamdaman, alam namin ito ay gagaling ang lahat. Kaya Ama, sa hapon ito, Ama, nais namin na pumarito kayo, pati ang iyong banal na Espiritu. Ito'y aming pinapasalamatan. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Tayo po'y magsiawit. Hallelujah. Tayo magsiawit. Tayo tumayo. Mga bata. Hallelujah. Let's praise Him. Tayo magpuri sa ating Panginoon. Oh yes, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Blessed be your name in a world that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the
Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be your name on the road marked with suffering. There was pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, Lord Jesus. Blessed be your name, O Jesus. Salamat, Lord God, sa iyong presensya sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, O Lord. Salamat sa iyong love. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Lord Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Jesus. Amen. Jesus.
Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Yes, Father. Magpapatuloy sa ating pagpupuri sa Panginoon. Walang makakapigil sa ating mga papuri, sa ating mga pasasalamat sa ating Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. We're filled with dancing. May your streets be filled with joy. Hallelujah. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray from the mountains to the valleys, hear our praises rise to you from the heavens to the nations. Hear our singing, feel the Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. May your light shine in the darkness as we walk before the cross. And may your glory fill the whole world as the water over the seas. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you from the heavens to the nations. Hear our singing, fill the air. Hallelujah, Jesus. Thank you, oh Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tama po. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Lord Jesus. Hallelujah. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer. Hallelujah. All the heavens shout your praise. All creations bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Jesus. All the heavens shout your praise. All creations bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever.
tunay, Panginoon, na ang season na ito, Ama, ay hindi para sa aming sarili, Panginoon, kundi dahil, Ama, sa pinakadakilang regalo, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa aming, Ama, ang inyong kaisa-isang anak na si Jesus. Salamat, Lord, dahil nakita mo po ang aming kahinaan bilang tao, Ama. Nakita mo po, Lord God, na wala kaming magagawa sa aming sarili, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, sa banal na dugo na ito na binuhos niyo, Panginoon, para sa amin, upang kami po ay matubos sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan, Ama. Sa lahat po, Panginoon, ng aming transgressions, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, aming pagkukulang, Ama. Nakikita mo, Ama, ang mga bagay na mali sa aming puso, Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, Ama, pagkadakilain mo, Panginoon, ang hapon na ito, Lord God, gawin mong pure ang puso ng bawat isa, Panginoon, na naririto mula sa bata, Ama, hanggang sa pinakamay edad, Panginoon. Nawa, Panginoon, nais mo, Panginoon, na ang buhay namin, Lord God, ay maging kalugod-lugod sa inyo. Kaya, Lord God, salamat, Lord God, dahil alam namin na wala na kaming bagay, Panginoon, na kayang isurrender sa inyo, kundi, Panginoon, ang aming mga buhay lamang, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ang tunay niyong ninanais, Panginoon, na patuloy niyong i-refine, Panginoon, patuloy niyo kaming ituwid sa aming mga pagkakasala, patuloy niyo pong i-redirect ang aming steps, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na patuloy, Lord God, na pinapaalala niyo sa aming, Lord God, na ang season na ito, Panginoon, ay hindi, Panginoon, dahil lamang sa mga material na bagay o sa mga regalo, Ama, na tatanggap namin, kundi, Panginoon, dahil sa love mo sa amin, Lord God. Dahil, Panginoon, kami po ay niligtas mo, Ama, dahil sa inyong biyaya, Panginoon. Kami lamang ay naligtas, Lord God, dahil sa inyong kagandahang loob sa amin, Panginoon. At sa natatapos na taon na ito, Lord God, wala kami ibang ninanais, kundi patuloy mo kami samahan, Ama. Patuloy ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong pag-iingat, Ama, ang kalakasan ng igawad mo sa amin, Panginoon. At sa mga sandali, Lord God, na darating, Lord God, i-open niyo po ang aming heart, Panginoon, ang aming mind po, sa bawat salita na bibitawan ni Pastor Jan, Panginoon. Patuloy ni anoint, Panginoon, niya kang bibig, Panginoon. Ang salita niyo lamang, Ama, na nais niyo parinig sa amin ngayong hapon, Lord God, ang siyang aming marinig, Panginoon. Alisin niyo po, Lord God, ang lahat ng aming burdens, Lord God. Alisin niyo po yung mga worries namin, Lord God, o anumang problema, Panginoon. Nais lamang namin, Lord God, na marinig, Panginoon, maging buhay sa amin ang inyong mga salita, Panginoon. Lawa, Lord God, itong mga salitang ito, Ama, ang magsilbing pag-asa namin sa buhay na ito, Lord God, yung hope na, Panginoon, dahil ikaw ang hope ng glory, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang inaasahan namin sa buhay na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang pinakamamahal namin ang higit sa lahat, Panginoon, dahil wala kang, Lord God, na itinabi sa inyong sarili, Lord God. Even, Lord God, yung shame, Panginoon, hindi ka nahiya, Panginoon, na kami iligtas, Panginoon. Wala kang tinago sa inyong sarili, Panginoon. Lahat, Lord God, ay ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Maging ang buhay na ito, Panginoon, na nararanasan namin, Lord God, ay dahil lamang sa inyo, Ama. Kaya sa ngayong hapong, Lord God, na ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Lord God. Kami po ay patuloy na dinadakila ka sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, na sa mga pagkakataon, Ama, na kami po ay nangihina, Panginoon. Tunay, Lord God, na pinapakita niya sa amin na wala kaming magagawa sa aming sarili, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming tunay na kalakasan, Ama. Ikaw yung tunay naming peace, Panginoon. Sa inyo namin matatagpuan yung perfect rest, Panginoon, yung perfect joy, Panginoon. Walang anumang bagay, Ama, na pwedeng makapagbigay sa amin ng tunay na kaligayahan, kundi ang inyong kaisa-isang anak lamang, Ama. Ang si Jesus, Panginoon, na alam namin, Lord God, na ikaw na ang nakakaalam, Panginoon, ng lahat ng bagay, Ama. Ikaw may kontrolado ng aming buhay, Panginoon. Nais lamang namin, ay patuloy kami lumakad, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Nais namin na patuloy na magpalinis sa harapan mo, Panginoon. Nais namin, Lord God, na ang iyong Holy Spirit ang siyang mag-convict sa amin, Lord God. Kung may mga bagay panamali sa aming puso, Ama, sa aming buhay, Lord God, patuloy niyo kaming ituwid, Lord God. At higit sa lahat, Ama, ninanais namin yung mga pagpapala mo, Ama, ang mga pagpapalang spiritual, Panginoon, na ito po ay siyang patuloy namin dinedesire, Panginoon. Ikaw na ang magpala sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Ama. Gayun din sa mga batang nandirito, Lord God, na patuloy niyo silang gabayan, Lord God. Patuloy niyo ilagay yung fear sa kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan hanggang sa kanilang paglaki, Ama, na makilala kanila, Panginoon, bilang kanilang Diyos. At nag-iisang tagapagligtas, Panginoon. Patuloy rin po, Panginoon, namin dinadalangin, Ama, yung mga mahal namin sa buhay, ang souls po, Panginoon, na patuloy namin, Lord God, na sila nilalapit sa inyo, Panginoon, na kayo po ang mag-convict sa kanila, Ama. Kayo po ang siyang
mag-ingat sa kanila, Panginoon. Kayo po, Lord God, yung magbigay, Panginoon, ng word sa kanila, Panginoon. Alam namin, Lord God, na walang bagay na imposible sa inyo. Kayo po siyang gumagawa, Panginoon, ng mga himala, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang Holy Spirit mo, Panginoon, ang siyang kikilos sa kanilang mga buhay, sa kanilang puso, Panginoon, upang iwan ang kanilang mga kasalanan. Alam namin, Lord God, na walang bagay na imposible sa inyo, Lord God. Ang lahat ng ito, Lord God, ay kaya mong gawin, Panginoon. Ang nais niyo lamang sa aming Ama ay magkaroon kami ng faith, Panginoon. Pagkatiwalaan ka namin ng higit sa lahat sa aming buhay, Panginoon. Kami, Lord God, ay patuloy na lumalapit sa inyo at nalalaman niyo po, Ama, ang lahat ng aming mga pinapanalangin, Panginoon, maging sa aming mga personal na panalangin, Lord God. Maging, Lord God, panalangin para sa aming community, Panginoon, sa dinedesire naming building, Panginoon, gayon din sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Maging sa aming bansa at sa labas ng bansang ito, Panginoon, sa mga mga lingkod mo, Panginoon, mga missionaries, Panginoon, mga pastors, Panginoon, dadala ng inyong mga banal na salita, mga evangelist, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ang Holy Spirit mo ang siyang mag-iingat sa kanila at patuloy silang pagpapalain ng higit sa kanilang inaasahan, Panginoon. Kaya, Ama, bago po ang matapos ang hapon na ito, Lord God, patuloy, Lord God, naming dinedesire ka, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord God, na ninanais sa aming buhay, Panginoon. Patuloy, Lord God, maging ganap ang salita mo sa aming mga buhay, Ama. At patuloy yung pagpalain at pagalingin, Lord God, ang lahat ng may mga spiritual, Panginoon, na mga sin, Panginoon, o mga sakit, Panginoon, maging sa aming physical, Panginoon, maging sa aming mind, o maging sa aming emosyon, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ikaw ang siyang pwede namin malapitan, Ama. Ikaw po, Panginoon, ang nasa gitna namin, Panginoon. Ikaw ang tanging hindi nang iwan sa amin, Lord God. Dahil nakikita namin, Lord God, na ang mga bagay na nakikita namin, Lord God, all these things, Panginoon, will fail, Panginoon. All these things are vain kung wala ka, Panginoon. Kaya, salamat, Panginoon. Patuloy ka namin dinadakila, Panginoon, sa Christmas season na ito, Lord God, na nawa, Panginoon, patuloy, Lord God, na yung love mo ang ibuhos mo sa aming mga puso, Panginoon. Kami, Lord God, ay patuloy, Lord God, na magpapagamit sa inyo, Panginoon. At muli namin nare-recommit, Panginoon, ang mga buhay sa inyo, Lord God. Sa darating, Panginoon, na taon, Lord God, ikaw nang siyang mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa nandirito, Panginoon, sa bawat kaluluwa, Panginoon. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen, amen, at amen. Magandang hapon mga kapatid at batiin po natin yung ating mga katabi, sabihin po natin Blessed Christmas sa'yo, sabihin po natin. Blessed Christmas. Ayan, Blessed Christmas po, no? At salamat po sa Diyos dahil muli po, no, pinagtipon-tipon po tayo, no? Kasi po, yung Pasko kasi na taon-taon ginaganap sa bawat bansa sa mundo, no? It's more on tradition na lang, no? Shalom, okay lang. Pero tayo po, ang nais po natin ay maging sentro, sir, no? Tulad kanina, yung binahagi po ninyo sa atin na maging sentro sa Panginoong Jesucristo, no? Yung pagdiriwang, no? Hindi po ito sa tradisyon lamang, kundi ang ating binibigyang halaga ay yung pagdating ng Mesaya, no? Yung pagdating ng tagapagligtas ng sangkatauhan na kung saan po, ang sabi ng Bible, sampalatayan na natin at magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Kasi mga kapatid, without relationship dito sa Jesus na ito, no, na naririnig lang natin sa Bible, pero wala tayong connection sa Kanya, so ang sabi sa atin ay baliwala, no? Baliwala yung ating religion, no? Kung wala si Yeshua, ang Panginoong Jesucristo na ang sabi ng Bible, relasyon ang Kanyang nais sa atin. Kaya mga kapatid, no, ngayon pong season na ito, no, let us celebrate the Lord Jesus Christ, no? At yung Kanyang pangalan, no, yung Kanyang pagliligtas na hanggang ngayon po ay dinedeklara, no, sa buong mundo dahil ang sabi ng Bible, He will come again, no? Babalik siya uli. So dapat ang tao handa, no? Ang mga tao daw sa panahon natin ngayon, kapag Pasko, ang laging binabalikan yung kanyang unang pagdating, no? Pero ang sabi ng Bible,
babalik siya uli for the second time, no? Kaya kailangan ang tao prepare, no? Handa ba tayo sa pagdating ni Jesus Christ? So, yan mga kapatid ang dapat paghandaan natin, ano? Yung kanyang muling pagbabalik. So, we are thankful dahil tayo po ay nagsama-sama ngayong hapon, no? December 21. Ilang araw na lang po at we will celebrate, no, yung sinasabing Christmas Day. So, we are praying, mga kapatid, na kayo po ay blessed, no, sa season na ito. At let us thank the Lord, no, ang Panginoong Jesus sa kanyang blessing, no, sa kanyang guidance sa atin sa nagdaang mga buwan nang pumasok yung 2025. Sino po ba rito yung pinagpala sa buong taon na dumaan? So mga kapatid, no, baka isipin natin, pastor, marami akong nangyaring problema sa buhay ko, no, nitong taon na to. Well, alam niyo po, eto, hindi naman ang blessing ay isang malalaking bagay lang. Tama ho ba, mga kapatid, no? Ang blessing po ay nasa maliliit na bagay. Alam niyo ho ba sa Bible, no? Para alam niyo. Alam niyo ho ba ang pangalan ng Diyos, ang pinakamaliit na letra sa Hebrews? Alam niyo ho ba? Kasi ang pangalan ng Diyos sa Biblia, di ba kilala sa pangalang YHWH? Di ho ba, no? Yung unahang letra, yung Yod, ang sabi ng mga scholar, ang pinakamaliit na letra ng Hebrew. Pinakamaliit po, no? Sabi nga po, parang dot lang. So bakit ang Diyos, ang kanyang pangalan ay maliit? Kasi mga kapatid, minsan kasi ang Diyos unrecognizable, di ba? Hindi natin siya nauunawaan kasi minsan sa buhay natin, ang hangad natin malalaking bagay, pero ang akala nyo ba, ang Diyos nagpapahayag sa maliliit na bagay. Naniniwala ba kayo? No? Ang Diyos nagpapahayag sa mga bagay na unconventional. Halimbawa po, nang dumating ang ating Savior, hindi siya pinanganak sa palasyo. Tama ho ba? Saan po siya pinanganak? Kulungan ng hayop. Di ba? Sabsaban. So, doon pa lang mga kapatid, no, isipin nyo, no? Ang Diyos talaga unconventional, no? No? Yung mga hindi mo expected, doon siya nagre-reveal. Kaya, isipin nyo lang, di ba? Ang Diyos. Di ba, no? Nagsalita ang Diyos, isang anghel, gamit ang asno. Hayop, nagsasalita, no? Para ibigay yung revelation sa kanya. Kaya mga kapatid, no, isipin nyo, kahit pala ang Diyos gumagamit ang hayop, di ba, no? Parang magdala ng mensahe sa tao, no? Lalo na sa mga naliligaw. Kaya mga kapatid, no, kung ang hayop ginagamit ng Diyos, tayo po ba? Di ba, no? Tayo din dapat, di ba, maging instrumento ng Diyos for peace, for truth, di ba, for justice. So maraming bagay mga kapatid, no? So have a blessed Christmas po, no, sa taong ito. At nawa po, pagpalain tayong lahat. Wini-welcome po natin lahat ng ating mga kapatid, kaibigan, mga bisita po na kasama natin ngayon. Wini-welcome natin ang Crisostomo family sa pamilya nila Inchang at ni Eliza. God bless sa inyo, no? Kasama yung mga mababait na mga anak na sobrang mababait silang lahat, no? At talagang we are blessed, no? Dahil blessed ang family ito. So God bless po sa inyo. Ganon din mga kapatid, no? Wini-welcome din natin yung pamilya po ng Bourbon family, no? Ate Minita, yan po, no? At yung mga anak ni Ate Minita, ate, welcome po. Salamat po nandito kayo, no? At sila Ate Minita, matagal na nating mga kaibigan sila, no? At namimiss nga natin, ate, mabuti nandito kayo, no? Dahil namimiss namin kayo makasama. Si Yani nakakasama namin sa ilang buwan, di ba? Bible study tayo. Nung hindi pa busy yun. Pero we are hoping, no, na makasama natin. Sila ate, doon po sa Chalo, nakapag-Bible study tayo roon sa pamilya nila Ate Minita, no? Kila nanay, nandun din si nanay. Si Badet, kasama din natin doon. Yun, so, mga kapatid, no, para alam nyo, sila Ate Minita po, mayroon silang butika dito sa Road 1, no? Kung baka napapadaan kayo dyan, dalawin nyo po minsan, no? Pag may panahon kayo, dyan po sa Road 1 yung kanila pong butik. Yan po, so salamat sa Diyos. At hinihintay din po natin yung iba pang kapatid, paparating pa lang. So, we are blessed, no, na nandito tayo ngayon. So, may nakalimutan po ba ako? Meron ba? Meron. Ano, sir? Hindi, si Joy lang. Alam niyo po, no, nagpapasalamat tayo dahil kahit paminsan-minsan ay
namimiss na natin talaga sila, Joy, no? Pero we are thankful dahil sa kabila ng kaabalahan ng ating mga kapatid, no? Kasi Jackie, destino sila sa no? Sa Mindoro. Yung malayo, no? Kaya, pero, hanggat maaari, hanggat nandito sila, Joy, ay sinisikap po nilang makarating, no? Dito po sa ating house church. Ayan. Actually, dalawa na sila eh. Si Axel, may sumunod na medyo chubby ng baby. Ayan. Ayan po, no? Kaya, we are blessed na nandyan yung bunsi-bunso, no? At si Raya. So, Lord willing, alam niyo pa, dinedicate na natin yan, pero i-dedicate pa natin, ano? Lord willing, mga kapatid, no? At sa birthday ni Raya, invited ba lahat, Jackie? Ay, Joy? Okay. Ayan. So, invited kayo sa birthday ni Raya, mga kapatid, no? Lord willing po. Next year, tama ba? I-celebrate natin. Ayan, so, ngayong hapon, mga kapatid, sana po makinig kayo ng mensahe, no? Kasi, mahal, meron bang mga questions na pwedeng manggaling sa message? Pwede, di ba? Yun, so meron tayong pang-parapol dito, meron tayong exchange gifts, ayan, ano? Pero, alam niyo po, no, salamat sa mga kapatid na nag-effort, nag-share ng kanilang blessing, nagsikap para po, meron tayong pang-raffle ngayon, ano? At, pag-pray natin, mga kapatid, no, na itong taong papasok ay blessing ang dumating na kung saan po unexpected, no? May mga blessings na dumating. Amen. Yan po. So, meron pa ho bang info na dapat po nating malaman, mga kapatid? Information, or baka may nakaligtaan po tayo, meron po ba na nais po mag-share ng kanilang concern? Baka po mayroon pa? Mayroon po? So wala, no? So kung wala na, mga kapatid, proceed po tayo. Tayo po tumayong lahat. So, babasahin ko po ang basis ng mensahe ng Diyos sa ating pong fellowship ngayon pong December 21. Sa John, basahin natin yung chapter 14. John, sa Ebanghelyo ni Juan, sa ika-14 na kabanata. At babasahin ko po sa inyo yung talatang 27, verse 27. So mga kapatid, pakinggan nyo na lang po ito. Ito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo. Ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng sanlibutan. Huwag magulumihanan ang inyong puso at huwag kayong matakot. Manalangin tayo, mga kapatid. Father, dakilang Ama sa langit, sa amin pong fellowship sa hapong ito, i-bless nyo ang mga kapatid na nandito ngayon. Pagpalaan nyo sila, Ama, sa pagtapak pa lang ng kanilang mga paa dito sa inyong tahanan. At Ama, nawa po, buksan nyo ang aming mga puso sa inyo pong ipahahayag sa amin. Sa aming pagsasama-sama sa hapong ito. Ama, patawarin nyo kami sa aming mga pagkukulang at kami nananalangin, Father God, na ang inyong kapayapaan ay darating sa aming mga puso. Sa sandaling ito. Ama, salamat dahil ginaguide nyo ang inyong mga anak, lalo't higit sa panahong ito, na kailangan namin ng guidance, kailangan namin ng inyong provision. At higit sa lahat, we need your peace. I-bless nyo po ang hapong ito. Father, forgive our trespasses, our sins against you. Kung may mga bagay, Ama, na mali sa amin sa sandaling ito, nakikita nyo sa puso namin mga bagay na mali, mga pagkakasala, na ito ang dahilan kung bakit, Ama, ang tao po ay nagdurusa sa mundong ito at sa darating pa na kapahamakan na inyong sinabi sa amin. Ama, ang tanging daan upang kami ay ma-rescue from this situation mula sa kasalanan ay dumating ang aming Savior, the Lord Jesus Christ. At salamat po, Father God, na nagbigay kayo ng deliverer, Savior, tagapagligtas, upang kami po
ay magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, katatagan ng pananalig. Ama, pagpalain niyo ang hapong ito, samahan niyo kami. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Praise God. So mga kapatid, no, sabihin natin sa ating mga katabi, God's peace be with you. Sabihin po natin. Yes. Yan. So, di ba, madalas sa church, lahat ng church ginagawa yan, no? Di ba, no? So, pero mga kapatid, no, parang baka sabihin nyo, Pastor, parang ginagaya natin yung ano. Actually, maganda yun, no? Kasi when we say peace, ang ibig sabihin po ay binibigay natin yung blessing sa tao. Amen po ba, no? So mga kapatid, alam niyo po ba, no, itong sinasabi ng mga nasa church ay higit nating kailangan sa panahon natin. Amen po ba, no? Sabi nga nations are longing for peace. Ang mga bansa gusto ng kapayapaan, pero tingnan nyo example lang. Gusto natin ng kapayapaan, pero sa reality, mahirap. Tama ho ba? Tulad ng nangyayaring corruption sa society. Ang malalaking bansa, sinisiil ang maliliit na bansa. We are longing for peace, pero parang imposible talaga, no? Sabi nga, every society are longing for peace. Lahat tayo, gusto natin ng kapayapaan. Pero mga kapatid, no? Sabi nga ang puso ng tao, naghahangad din naman, pero mali yung direksyong nilalakaran, no? Ang tao po, sabi nga, naghahangad tayo ng kapayapaan, pero mukhang yung kapayapaan na iba yung ating hinahangad. So, ang tanong sa atin ay, paano ba natin matatanggap mula sa Diyos ang kapayapaan, no? Paano ba natin ito ma-achieve? So, meron tayong tanong, ano bang opposite ng peace? Ano po ba yung kabaliktaran ng kapayapaan? No? Tama, no? Kaguluhan, chaos. Tama ho ba, mga kapatid, no? So, ito yung sinasabi na chaos, kaguluhan, and alam niyo po ba, ito yung nangyari sa Genesis. Basahin natin yung Genesis chapter 1. Kaya tingnan niyo to. Tingnan niyo mga kapatid to. When God created, sabi ng Genesis 1, verse 1, in the beginnings ng pasimula, ano pong sabi? Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero ano nangyari? Ang lupa ay walang anyo. Tingnan niyo po yung verse 2. O ng kalaliman. Sabi rito, walang laman, madilim. Di ba mga kapatid, no? So, binanggit ng Bible dito yung sinasabing without form, void, and darkness was upon the face of the deep. Ibig sabihin po, nagkaroon ng chaos when God created the first. Dumarating na hindi maganda, no? Well, siguro ito yung sinasabing will, free will. Sabihin nyo nga po, free will. Ano po sa Tagalog yan? Malayang kalooban, no? Alam nyo po, kung may mga nilalang na unang nagrebelde sa Diyos, hindi ang tao, kundi ang mga anghel. Sabi ng Bible sa atin, may nakalagay na account na may mga angels na unang nagrebelyon laban sa Diyos. So ano nangyari? Ang anghel, ginamit nila yung kanilang capability to choose para pumili kung ano ang tama para sa kanila. No, so naalala ko yung nakalagay sa Isaiah. Tingnan nga natin to mga kapatid, no? So may nakalagay sa Isaiah. Okay, basahin ko nga ito, no? Isaiah 14. Okay, tingnan ko nga ito, mga kapatid, no? Okay, Isaiah 14. Okay, basahin natin yung verse 12. Okay, tingnan nyo to mga kapatid, no, yung unang tala ng rebellion sa langit. So sabi rito, Isaiah 14 verse 12. Sabi rito, ano't nahulog ka mula sa langit? Di ba? Fallen from heaven. Anong sabi? O tala sa umaga. Titignan natin sa English. Okay, Isaiah 14 verse 12. Verse 12. Mal sa English verse 12, tingnan natin, no? Okay, wala? Okay, ang nakalagay dito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? So dito po, no, tingnan nyo rito, no, sa Isaiah 14, verse 12, may account sa Bible, mga kapatid, no, na may unang nagrebelyon, unang rebels sa heaven. Sabi rito sa English Bible, King James, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, anak ng umaga. So, sino ba tong Lucifer na to? Sino ba to? Isa siyang
anak ng umaga, ibig sabihin magandang anghel. So mga kapatid, no, isa sa mga anghel na beautiful, grandeur, glorified ay si Lucifer. At ang nangyari, ang sabi ng Bible, nahulog siya from heaven. Bakit po? Verse 13 anong sabi? Tingnan nyo. Ano nangyari dito? Sabi rito, may sinabi si Lucifer sa kanyang puso. Anong sabi rito? Sinabi mo sa iyong sarili, ano pong sabi? Ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin. So ano yung unang desire ni Lucifer? How come na siya na fallen? Gusto niyang maging Diyos. No? Kasi isa siyang worshiper, di ba? Alam niyo ba si Lucifer ay praise and worship leader. Isa siyang mang-aawit, magaling umawit, minister din siya, no? As in, talagang ano siya. Nagmi-minister eh. Kasi once na ikaw ay worshiper, you are ministering. So ano nangyari, mga kapatid, no? Yung nagli-lead to worship God, naghangad siya na, bakit ako nagli-lead lang to worship God? Kung pwede naman ako maging God. So doon, yun yung pride na sinasabi ng Bible, mga kapatid, no? Ito yung isa sa mga account sa Bible na ang isang angel ay gustong isentro yung yung worship sa sarili niya, no? From God sa kanyang sarili. So, alam niyo po, dito nag-umpisa yung sinasabi ng Bible sa atin na chaos, no? Nagkaroon ng disorder, no? From heaven dahil dito. Alam niyo po, mula noon hanggang ngayon, ang mundo natin ganito, no? Ang mundo natin ay puno ng mga tao na self-centered, no? Tulad ni Lucifer, nakasentro sa sarili. Kaya mga kapatid, ang tao po nasa problema, it is because hindi sa Diyos nakasentro ang ating isipan at puso. Hindi sa kanyang salita, kundi sa sarili. Once na ang tao ay maging self-centered, ginagaya natin yung unang angel na nag-rebellion against God. Kaya mga kapatid, no, isipin nyo, ang mundo natin ay laging chaos because of self-centeredness, no? Tulad ni Lucifer, sabi rito, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin. December 14, may naalala ba kayo nito? Mga kapatid, December 14. Alam niyo ho ba na sa Sydney, Australia, naalala niyo ho yan? December 14, dito lang. Naalala niyo po ba na mayroong celebration ng mga Hudyo sa Australia? And then, ang December 14, naalala po ninyo, no? Yun yung umpisa ng Hanukkah. Di ba minsan dinala ko yung, naalala niyo po ba ang Israel ay, nang ang kanilang templo ay kinuha ng mga Greeks, di ba? Ginawang alayan ng baboy. Pero nabawi nila yon, di ba? Alam niyo po, doon nag-umpisa yung celebration ng liwanag, no? Yung templo ay nilagyan nila ng candlesticks. So may 7 kandila, naging 8, naging 9. Hanukkah ang tawag doon. Alam niyo nung sila ay nagpe-Festival of Lights, di ba? Nagkaroon sila ng mag-ama ba yun? Mag-ama no? Na nag-open shots, di ba? Sa mga Jewish Australian. Ilan yung namatay? So mga kapatid, ang sabi nila, 16 daw. Mga 16, no? Humigit kumulang mga kapatid. No? So, ito yung sinasabi natin na ang ganda ng ano, di ba? They are celebrating lights, di ba? And then, ano nangyari? May dumating na chaos. So, mga kapatid, ganun sa mundo natin, no? Gusto natin ng peace. Anong darating? Chaos. So, bakit ganun? Kasi mga kapatid, ang mundo na ito ay nasa kasalanan. Tama ho ba? So kung hinahangad natin ang peace sa mundo, ang sabi ni Jesus, mabibigo lang tayo. Di ba? Kaya may sinabi siya, my peace I give unto you. Ano daw yung kapayapaan na pangmatagalan, na pwedeng tanggapin ng tao, isang kapayapaan na authentic, sino ang pwedeng magbigay? Ang Panginoong Hesus, no? So kung naghahangad tayo ng kapayapaan sa tao, sa pera, sa status ko, I'm sorry to say mga kapatid, no, walang kapayapaan dyan. Gusto niyo ng kapayapaan? Hindi niyo mahangad yan sa mundo na to, no? Maraming tao gusto nila ng happiness. Di ba? Maging masaya. Alam niyo ho ba na ang kasiyahan, mga kapatid, ang pwede lang magbigay niyan ang Diyos? Nakikinig po ba? Alam niyo ho ba na
ang gusto ni Satanas, hanapin natin ang kapayapaan sa mundo na to. Nakikinig po. Di ba no? Which is, alam natin na bottomless. Kaya tingnan nyo po di ba sir, maraming lalaki na, halimbawa po, mga chick boy, no? Mahilig mga babae. Hindi sila nakokontento sa 10. Tama ba? Meron nga no? Parang Guinness, 100 na babae, siguro 500 yung kanya nakarelasyon. Pero there is no peace sa kanya. Di ba, no? Kasi mga kapatid, hindi mo mahahanap ang satisfaction sa mundo na to. No? Parang ang Diyos naglagay ng void sa puso ng tao na hinahanap natin ito sa material, sa tao, sa status ko, pero wala dyan yon. No, ang tangi lang ma-encounter natin ay void, no? Kaya ang sabi ng Bible sa atin, everything is vanity. Na ano nyo ba yon? Nabasa nyo, no? Sa Ecclesiastes, ang sabi, ang buhay ng tao sa mundo ay parang walang kabuluhan. So mga kapatid, no, ito yung chaos no? Kasi nag-umpisa ang chaos kasi nawala ang tao sa Diyos at yung anghel nauna nga, di ba? Sabi nga po, mga kapatid, no? Lahat ng tao sa mundo, we are longing for peace. Nagkaroon ng UN, tama ba? United Nations. Pero mga kapatid, no? Wala pa ring peace, no? So, nandiyan ang religion. Tama ho ba? Maraming religion ba? Okay. Ang religion ba nagbibigay ng peace sa palagay nyo? Sige mga kapatid, di ba? Marami tayong religion pero may peace ba? Alam nyo nangyayari, di ba? May religion ng tao pero people are killing each other. Di ba? In the name of religion, pumapatay ang tao. Di ba mga kapatid, nandyan ang fanaticism, nandyan ang ego. So, kung titingnan nyo po, no, ito yung problema ng tao. So, ano yung warning ng Biblia, mga kapatid, no? Kung tayo ay nabubuhay sa ganitong sitwasyon. Okay, eto, no, meron akong babasahin sa inyo, no? Sabi rito, if we are still living in the dark, sa kadiliman, at hindi natin alam yung peace na pwedeng ibigay ng Diyos ng Bible, ina-assume natin na we have peace. I tell you, mga kapatid, sabi rito, nabubuhay lang tayo sa deception. No? Deception po, no? Ang akala kasi natin may peace sa mundo na to. Pero deception lang ng diablo to So, si Jesus, sinabi niya sa atin, kung gusto natin makatanggap ng totoong kapayapaan at liwanag, so ito yung basic principles na gustong ibigay ng Diyos sa atin from the Bible. Makinig kayo, maganda to. Bago tayo mag-proceed, ano bang ibig sabihin ng peace sa Hebrew? Shalom, anong pangalan mo? Shalom. Okay. Okay, yung word na shalom, anong kahulugan? Peace. Alam niyo po ba ang shalom ay isang salita sa Middle East, no? Ang ibig sabihin ay peace. Pero pansinin niyo po, ginagamit siya ng Muslim. Salam. Di ba, no? Sa kanila. Sa Hebrew, sa Jewish, shalom. Sa Islam, salam. Sa Tagalog, salamat. Mayroon pa rin, di ba? Alam niyo po yung word na salamat ay dahil ang mga Pinoy ay mayroong element ng... Kapayapaan. Opo. Alam niyo ba yung mahal? Kapayapaan. Yes. Pero sa Hebrew ay shalom. Salam sa Middle East, sa mga Muslim. At nagtataka ko sa Tagalog natin kasi ba't kahawig? Tama ba? When we say thank you, ang ibig sabihin natin ay peace. Kasi yung salitang salamat, ibig sabihin ay kapayapaan. Salamat. Salam. Nakikinig po? Di ba, no? Di ba? So mga kapatid, yung ating, when we say thank you, merong word na isa pa na sumasama sa salamat. Tama ko ba? Ibig sabihin, peace be with you. So mga kapatid, pag sinabi natin ang tao ay may shalom, anong ibig sabihin? Kapag mayroon tayong peace, alam niyo po, may tatlong bagay, no? Sabi rito, health. Ito mga kapatid, yung ano rito, no? Sabi rito, health, security, at tranquility. Okay, ano ulit mga kapatid, no? Ano ba yung peace na kailangan ng tao? Kalusugan, seguridad. Ano yung tranquility sa Tagalog? Ano po yun? Pag sinabing tranquility, no? Tranquil. Ibig sabihin ay ikaw ay nasa
ano yun? Oo, nasa calmness, no, yung word, no? Kalmado ka, hindi ka nagpapanik, no? Alam niyo ho yun, no? Parang nasa ano ka, meditative situation, ano? Pag sinabing tranquil. So, unahin natin yung, pag sinabing kalusugan, anong ibig sabihin? When we say health, alam niyo po ito, gusto ko lang basahin ito, no? To be healthy, ito mayroon akong nakita rito, to be healthy is to experience a state of wholeness. Pag ang tao daw ay malusog, ibig sabihin ay nasa harmony ang kanyang body, soul, spirit, no? Alam niyo ho ba 'yon? Ang tao po ba, ilan ang elemento natin, mga kapatid? Body, kaluluwa, ano pa isa? Espiritu. Okay? So, eto mga kapatid, no, kapag ang tatlong ito ay connected sa isa't isa, may peace tayo. So, ang kapayapaan, hindi lang ito dahil wala kang sakit. Kasi mga kapatid, walang tao sa mundo na walang sakit. Naniniwala ba kayo? Bawat isa sa atin may sakit, di ba? So, walang healthy na 100%. Okay, lahat may karamdaman yan, ano? Bagamat may maliliit, may malalaki, pero lahat tayo ay may disease. So, pag sinabing healthy, not necessarily na wala kang sakit. Kundi when we say healthy, ang ibig sabihin noon, yung katawan mo, hindi ka lang dyan dumidepende, no? Dumidepende ka sa sinasabing nagdadala ng wholeness sa atin, no? Yung kabuuhan. Kasi mga kapatid, kapag ang tao po hindi buo, ibig sabihin nun may problema tayo. Tama ho ba? Sa psychology, ang itinuturo ay maging buo ang tao. Di ba, sir? May pag-aaral na hindi lang tayo body, meron tayong mind, di ba? Meron tayong spirit, meron tayong consciousness. So, ang lahat ng ito, alam niyo ho ba, ang nagbibigay ng connectedness, yung creator natin. Amen po ba, no? So, sabi sa atin, mayroong health na spiritual. Sabihin nga natin mga kapatid, spiritual. So, yun yung unang kalusugan, no? Ang kalusugan po, nag-uumpisa yan sa spiritual. Kung mayroon kang tamang relasyon sa Diyos. So, hindi lang ito religion. Amen po ba, mga kapatid, no? So, eto, basahin natin yung John. Tingnan nyo po, may nakalagay, no? John, sa 3 John verse 2, pakinggan nyo to. Sabi rito, may panalangin dito si Juan eh. Sa 3 Juan, sa verse 2, ang sabi, I pray that in every way you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. Alam niyo ba yun? Okay, kung may mga Bible kayo, tingnan nyo 3 John verse 2. Ang sabi dito, nananalangin ako sa lahat ng panahon na ikaw ay maging, ano po, sir? Lahat ng bagay guminhawa. Guminhawa ka, ano po ang kasunod? At bumuti ang iyong katawan. At bumuti ang iyong katawan. Tulad ng iyong kaluluwa. No, nakita niyo, sir? Di ba? So, kung titignan niyo po rito, eto holistic, di ba? We believe, mga kapatid, no, na lahat ng ito, ang health, nag-uumpisa yan sa spiritual. Kaya, alam niyo po, kung may sakit man tayo, alam niyo po, nagbibigay ng kapanatagan sa atin ay alam natin na may humahawak sa atin. Amen po ba, no? Kasi mga kapatid, ang disease, hindi tayo kayang patayin niya, no? Yung katawan lang natin, pero yung totoo nating pagkatao, hindi niya kaya. So may sinasabi sa Proverbs 17:22, anong sabi diyan? Tingnan niyo po. Gusto kong basahin to, Proverbs 17:22. Okay. Ano yung kapayapaan na kailangan natin para tayo maging malusog? Okay, tingnan nyo to Proverbs 17:22. Ano sabi rito? Basahin natin mga kapatid. Ano sabi? Basahin natin Ang masayang puso ay, ano po? Pero, ngunit, ang bagbag na diwa ay ano po? Tumutuyo ng mga bato. So may tanong tayo. Anong sabi raw? Ano yung mabuting gamot? Masayang puso. Sino po ba rito yung laging masaya? Okay. Isa lang yung nagtaas. So, ibig sabihin, stressful tayo, no? Ibig sabihin, kung lagi tayong stress, anong nangyayari mga kapatid? Hindi yan gamot. Yan ay problema. Di ba? Di ba? So, sino po rito yung laging na-stress? Ako din. Sino rin dito?
Okay, lahat tayo, di ba? Opo, no? Okay. Ano sa palagay nyo para mawala ang stress? Ano sa palagay nyo ang dapat gawin? Kung may nagpapa-stress sa inyo, anong kailangan para maalis ang stress? Tanggalin ang stress. Di ba, no? Pero hindi ibig sabihin tanggalin yung kasama. Mahal, ha? Oh, hindi ganon, no? Oo, hindi ganon. Anong gagawin? Oh. Anong gagawin Oh, niya? yung stress yung tatanggalin. Oh, yung pala. Oh. Stress. Oo. So kasi mga kapatid, sa totoo lang yung salita nagpapa-stress, kahit ang traffic pwede magpa-stress, di ba? O ayaw man natin yun eh. May traffic, di ba? Ang stress kasi, hindi lang naman yung, halimbawa, asawa mo, kaibigan mo, sorry. Di ba? Hindi lang naman yun mahal eh. Di ba, no? Marami pang iba na pwedeng magpa-stress. Di ba, no? So, nandyan yung, pag nanonood ka ng balita, di ba? Eh, tulad nito, no? Kilala niyo ba si Cathy Cabral? O, di ba? Di ba, maraming na-stress eh, di ba? Kasi ba't ganon? Patay ba talaga yan, no? Mga ganon, di ba? So, may mga na-stress dyan, no? May na-stress sa DPWH, sa Malacanang. Yan. So, mga kapatid, maraming uri ng stress. Pero alam niyo, no, sabi ng Bible sa atin, masayang puso. Alam, nagpapasaya sa atin ang Diyos. Amen po ba? So, di ba sabi ng Bible sa atin, be anxious for nothing. Huwag kayong mabahala. Ano man yung kakulangan, ano man yung problema natin. But in everything, anong sabi dyan? May sinabi si Pablo eh. Sa Philippians 4, di ba? 6 to 7. But in everything by prayer, magpasalamat tayo, let your requests be known to God. Kailangan mag-pray lang tayo. Di ba? Manalangin tayo. Maging prayerful tayo. Sino ba rito yung hindi na nagpipray? Tanong ko lang, no? Alam niyo po, mga kapatid, ang pinakasusi para may kapayapaan tayo, di ba may sinabi, pray without ceasing. Mga kapatid, once na may stress tayo, ipikit mo ang mata mo, ask God. Kausapin mo ang Diyos. No? Di ba sir, kanina sinabi niyo, nung bumagyo sa bangka, sinong ginising nila sir? Jesus Christ. Di ba? Gisingin natin si Lord, di ba? Panginoon, wake up. Kailangan namin kayo, di ba? Na-stress kami, may problema. So mga kapatid, ang gamot sa stress talaga, ang Diyos. Walang iba. Di ba, no? Anong sabi ni Buddha? Mag-meditate ka. Alisin mo yung thoughts para magkaroon ka ng peace. Sabi ni Buddha yon, pero ang sabi ni Jesus, tumawag ka sa Kanya. No? Kasi, ang nag-create ng ating mind, sabi ni Buddha, kung may Diyos man, wala akong pake. Sabi niya, no? Ang mahalaga may mind ako, pwede ko itong kontrolin. Pero alam nyo, may nag-create ng mind para i-operate natin ng tama at yun ay ang Diyos. Kaya ang sabi sa atin, huwag kayong mabalisa. Mag-pray kayo. And the peace of God, beyond all understanding, shall guard your heart. Amen po ba? May magbabantay sa atin eh. Alam natin may Diyos. Sabi rito, yung physical body natin, mahalaga. Kaya ang sabi sa atin, bantayan din natin yan kasi ang katawan nyo ay templo ng, ano ba? Sino po ang nakatira sa katawan natin? Ang banal na espiritu, no? So mga kapatid, ano yung security, no? Alam niyo ho ba ano yung unang peace? Health. Tama ho ba? Kailangan mayroon tayong kalusugan. Spiritual yan. Ano yung ikalawa? Na ibig sabihin ng shalom? Security, no? Secure. May tanong ako. Sino na po rito yung alam niyang secure siya? Ako, hindi ko alam sa ibang bagay, parang hindi pa ako secured eh. Sino rito yung financially secured? Wala, no? Wala. Sama ako dyan. No? Sino rito yung may pampalibing na? Sinasabi kasi nila, secured na raw pag may pampalibing. Di ba, sir? Meron ka? Meron din ako eh. No? Sino rito yung may pambayad pag nagkasakit? Secured, sir. Secured eh. So, meron kaya? Meron po ba? Sa senior meron. Sa senior meron. Di ba? So mga kapatid, ano ba talaga yung security yung sinasabi? No? Sa mundo ba to? Well, alam niyo po, no? Kadalasan ng security, ang definition natin is, tayo ay nag-success sa ating trabaho, di ba? Dahil sa ating effort, na kung saan, ang sabi ng Bible sa atin, may security sa Biblia, na ito yung security na Diyos lang ang pwedeng magbigay. Amen po ba ron? Kaya mga kapatid, no? Yung divine protection, alam niyo po, kahit marami ka pang pera sa bangko, kapag ang Diyos ay hindi kahawak, alam niyo po, delikado. No?
Sabi ng Psalms 23, basahin natin to. Tingnan niyo to. Psalms 23 may sinabi si David, no? Saan kinukuha ni David yung security niya? Tingnan niyo po ito, no? Awit 23. Sino po yung nakakabisa ng awit na to? Mga kapatid, 23 ng Psalm. Kabisado niyo ho ba to? Sino pong kabisado niyo ho ba to? The Lord is my shepherd, di ba? Anong sabi ni David? Ang Panginoon ang aking pastor. At anong sabi niya? Hindi ako mangangailangan. Secured pa si David? Secured. Kasi bakit niya sinabi, sir? I shall not want. Ano po ibig sabihin? Hindi ako nangangailangan. Ibig sabihin, si David ay secured. So bakit siya secured? Kasi sinong pastor niya? Sinong pastor ni David? Ang Diyos. Mga kapatid, alam niyo po, ang taong pastor, limited lang kami, di ba? May mataas tayong pastor eh. Tama ho ba? Sinugo lang ako ng mataas na pastor. Pastor niyo ako sa lupa. At ako yung sinugo ng pinakamataas na pastor sa langit. Isa ako. No? Pero kanino ko ba kayo pinapadepende? Kanino ba kayo dapat magtiwala? Sa pinakamataas na pastor. Kasi, alam niyo po, sabi nga po, no, ang isang pastor ay sinugo ng mataas na pastor. May mataas na pastor eh. At mga kapatid, kayo din ay pastor. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na pastor din kayo? Kasi pag sinabing pastor, ibig sabihin ay nangangalaga. Tama ho ba? Wala ba kayo inalagaan? Mga kapatid, may inalagaan ba kayo? Di ba meron? Di ba? Lalo na sa spiritual side, di ba? So mga kapatid, no, security ang kailangan natin. Tama ba? Kung ang Panginoon yung ating pastor, secure tayo. Sabi ni David, sir, no? Hindi ako mangangailangan. Hindi ako magkukulang. Ito pa yung isang security. Romans 8. Tingnan nyo po ito, no? Alam nyo po kung kailangan tayo mas-secure kung saan? Alam nyo mga kapatid, ito, no? Alam ko na marami sa atin dito, hindi natin ito pinapansin, no? Or baliwala lang. Pero alam nyo po ba, dapat dito tayo secured. Dapat dito. Romans 8:35. Okay. Romans 8:35. Okay, tingnan nyo ito mga kapatid, no? Romans 8:35. Okay, sabi rito ni Pablo, kami pinapatay buong araw. Kami ay kabilang na parang mga tupa sa patayan. Ano ibig sabihin ni Pablo rito? So, ang sabi ni Pablo dito, ang isang Kristiyano ay laging nasa alanganin, no? Lagi na lang tayo may suliranin sa mundo. Pero anong sabi ni Pablo? Puntahan natin yung 37. Okay, tingnan nyo sabi rito. Hindi. Di ba sabi niya? Kahit tayo ay nasa panganib, hindi. Kundi, anong sabi niya? Sa lahat ng mga bagay na ito, anong sabi ni Pablo pala? Tayo ay higit pa sa mga ano? Okay. Ito yung kinilang verses sa Romans, no? 8:37. We are more than, ano? Ulitin na natin, ano po? We are more than conquerors, no? Bakit ba tayo we are more than conquerors? Kasi mga kapatid, pag sinabi ni Pablo na higit pa tayo sa mga nagtagumpay, ano bang feeling pag nagtagumpay? Anong feeling? Masaya. Pero anong pakiramdam pag higit pa sa nagtagumpay? Blissful na yun, sir, di ba? Iba na yun. Kasi pag di ba, yung kasiyahan na yun. Alam niyo ba na ang kasiyahan may level din? Level 1, level 2, level 3, level 7. Ang joy, mga kapatid, ay may matataas na level, no? May isang kagalakan na higit pa sa inaasahan, no? Ito yung sinasabi ni Pablo sa atin na we are more than conquerors. Dahil, anong sabi? Sa pamamagitan niya na, ano po? Bakit pa tayo higit pa sa nagtagumpay? Mga kapatid, dahil sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. May tanong ako. Tagumpay ba tayo pag mahal natin ang Diyos? Okay. Pero paano kung hindi ka mahal? Tagumpay? Hindi. So ano ang tagumpay para sa atin? Para sa ating mga Kristiyano. Alam niyo ba sa Bible ang nakalagay? Kaya tayo nagtagumpay kasi, eto yan, gusto ko mga kapatid maging malinaw to, no? Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Tama ba? Yes. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ang ano? Okay. Kaya mga kapatid, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, secure tayo, no? Kasi bakit? Diyos ang nag-initiate ng unang pag-ibig na yon, di ba? Amen po ba? Mga kapatid, ibig sabihin, hindi effort ng tao yon, tama ba? Effort niya yon.
So kung ang Diyos nag-effort to love you, ang ibig sabihin nun, secured ka na. Kasi bakit? Diyos yun eh. Di ba no? Pag sinabi ng Diyos, I love you, ang ibig sabihin noon, secured ka. Kasi yung pag-ibig ng Diyos nasa iyo. Di ba? Pag ang tao mahal mo, di ba sir, ano gagawin mo pag mahal mo? Poproteksyonan mo yan. Tama ba? Ano man ang mangyari, masaktan man yan, ililigtas mo yan. Mamatay man yan, bubuhayin mo yan. Tama ho ba? So mga kapatid, may security kapag ang love ng Diyos nasa atin. Kaya mga kapatid, no, ito yung dapat i-secure natin. Amen po ba? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba ron, no? Kasi yun ang kailangan. Di ba mga kapatid, ang salvation saan galing? Ang kaligtasan. Dahil, di ba sir, sabi ng John 3:16, ano? For God so loved the world. Ulitin na natin, ano sabi? For God so loved the world. Dahil mahal ng Diyos ang mundo, sino pinadala niya? Yung kanyang anak, no? So mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos is to rescue people. Tama ba? Mula sa kasalanan. Para magkaroon tayo ng security, no? Na kapag tayo ay may faith at repentance, mayroon tayong security. Kaya tingnan niyo po, babasahin ko lang, mga kapatid, no? Yung Romans, ay wag na nga, no? No? Basahin natin yung John 10:27. Eto, tingnan niyo. Okay, John 10:27. Okay, anong meron? Mga kapatid, tingnan natin. No? John 10:27. Okay, ito mga kapatid, no? Bakit pakinggan niyo itong mahalaga to, no? Sa pag-aaral natin ngayon. Anong sabi ni Jesus dito? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Okay, sinong sinasabi ng Panginoon na dinirinig siya ng mga tupa na yan? Sinong mga tupa yan? Sino po yan? Tama, ang mga believers, no? Ang mga born-again believers. Sabi rito, sila'y aking, ano sabi ni Jesus? Okay, ulitin natin ano? Sila'y aking nakikilala. Kilala ka ng Panginoon. Tama ba? Ibig sabihin, hindi mo lang siya kilala. Tama ba? Sabi ni Jesus, kilala ko sila. Kilala. Kaya mga kapatid, ang basis ng security natin, tayo ay kilala nino. Kilala ng Panginoon, no? Hindi secured kapag kilala lang natin siya. Walang secure doon, no? Kasi lahat tayo pwede magsabi kilala natin ng Diyos, eh. Pero ang mas secured, at ito talaga yung security na kailangan, kilala tayo ng Panginoon. Kaya sabi rito, no? At anong sabi, sir? Yung mga tao na to nakilala siya, sila'y, ano? Sumusunod sila. At mga kapatid, kapag kilala niya na to, at sumusunod sila, anong next? Verse 28. Tinan nyo. Sila'y bibigyan ko ng Yon. Anong sabi ng Panginoon? Sila'y binibigyan ko ng ano po? Walang hanggang buhay. Amen po ba ron? Di ba, sir? Sino ang nagbibigay ng eternal life sa mga tupa? Si Jesus. Sinong mga tupa to? Tupa niya. Di ba? Nasabi rito, sir, kilala ng mga tupa ang tinig ko. At ang sabi rito, binibigyan ko sila ng eternal life. At anong sabi ni Jesus? Kailanman, anong sabi niya? Hindi sila malilipol. Maganda po yung verse na to. May security ba ang mga anak ng Diyos? Sabi rito, kailanman. Anong sabi? Hindi sila malilipol. Maganda ba? Napakaganda. Mga kapatid, sa mga nanglulupaypay, basahin lang natin to, di ba? Sabi rito, hindi sila malilipol. Amen po ba? So mga kapatid, ano man ang storm ng buhay, alam mo na may pastol tayo, di ba? Ano yung third ng shalom? Health, security, ano yung pangatlo? Tranquility. Alam niyo po, tranquility, meron akong nakita rito, is a deep inner peace. Kapayapaan ng, Napakalalim na sa... malalim sir, no? Kapayapaan sa loob. Sabi rito, a serenity from God. Alam niyo ba yung salitang serenity? Pag ang tao ay nasa serenity, ano ibig sabihin, sir? Kalmado, no? Hindi ka nagpapanik, no? Sabi rito, kalmado lang, no? Alam niyo po, ito yung sinasabi ng Bible, no, na ikaw ay may kapayapaan, kalmado ka kasi mayroong nasa iyo. John 14:26, tingnan natin to. Okay, John 14:26. Okay, eto mga kapatid, basahin natin. John 14:26 to 27. Okay, anong sabi ng Panginoon dito tungkol sa Holy Spirit? Sabihin nga natin mga kapatid, Holy Spirit. Holy Spirit. O, isa pa po, Holy Spirit. Holy Spirit. Okay, ano sa Tagalog yan? Banal na Espiritu.
Saan tumitira ang banal na Espiritu? Sa atin. Tumitira kanino? Sa mga anak ng Diyos, no? Sa atin. Anong sabi ni Jesus sa Holy Spirit? Anong tawag niya? Comforter. Comforter. Ano po sa Tagalog? Okay. Anong pag sinabing naaaliw, anong ibig sabihin? Naaliw ako. Pasaya. Anong ginagawa ng Holy Spirit? Nagpapasaya, di ba? Nagbibigay ng kaaliwan, di ba? Eh sir, yung iba humahanap sa ibang aliwan eh. Tama ba? Iba yun. Ayun. Di ba, no? No? Pero may isa lang na pwedeng magbigay ng totoong kaaliwan sa tao. Di ba? At ang sabi rito, ang Holy Spirit, sabi rito, ang Holy Spirit, siya ang mang-aaliw. Na, anong sabi po? Susuguin ng Ama sa aking pangalan. Amen po ba? At anong sabi ng Bible? Ano sabi ni Jesus? Siya ang magtuturo. Siya ang magtuturo sa inyo ng Lahat ng sino raw magtuturo? Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Kaya sabi rito, at ito yung maganda. Pag nakakalimot na tayo. Nakakalimot na ba? Anong ginagawa? Nagpapaalala. Anong ginagawa ng Holy Spirit ulit? No? Nagtuturo at nagpapaalala. Meron ba kayo sa buhay niyo na ganyan? Nagtuturo at nagpapaalala? Mga kapatid, nakakarinig ba kayo sa puso niyo yan? Nagpapaalala at nagtuturo. Alam niyo kung sino yon? Ang Holy Spirit po yon. Kaya mga kapatid, kailangan ng Holy Spirit ay na kanino? Nasa atin. Kasi mga kapatid, kapag walang Holy Spirit, sinong isang nagtuturo? Sino sir? Yung unang nagturo sa tao? Nakainin yung bunga. Nagtuturo yun eh. Di ba? Kung ang Holy Spirit hindi nagtuturo sa'yo, sino yung nagtuturo sa'yo? Sino yung isa? Ibang spirito yun. Kaya mga kapatid, maraming tao tinuturuan. Tama ba? At ang nagtuturo ay ang dyablo. Tama ba? Marami siyang tinuturo sa tao. Pero alam nyo, ang mga born again Christian, may isa lang nagtuturo sa atin. Tama ba? Sabi rito, no, ang Holy Spirit. Kaya mga kapatid, no, at ang pwedeng ibigay ng Holy Spirit sa atin is kaaliwan. Alam niyo po ba ang tawag dyan? Tranquility. Siya ang source ng tranquility. Ang banal na Espiritu. Mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, the helper. So, anong sabi ni Jesus? My peace I give unto you. Mga kapatid, sa araw na to, sinong kapayapaan natin? Sino siya? Tama, no? Siya ang kailangan natin. Alam niyo po, hindi natin siya pwedeng mahanap sa mga umiilaw na Christmas tree, parol. Isa ang liwanag na pinadala ng Diyos. Tama po ba, mga kapatid, no? Lahat ng yan ay simbolism lang. Pero sinong tinuturo ng liwanag na yan? Sino po bang liwanag na yan? Ang Panginoong Jesus. Nasa puso niyo po ba siya? Nasa inyo na ba siya? Mga kapatid, kung wala pa, kailangan ngayon na. Tama ba? Kasi kapag wala pa ang kapayapaan sa puso nyo, mga kapatid, may isang magbibigay niya ng maling kapayapaan. Ang dyablo. Lolokohin lang niya kayo. Pero ang Diyos, hindi po. Si Jesus, hindi, no? Ibibigay niya sa atin ang authentic na kapayapaan. Sabi ni Jesus, my peace I give unto you. Manalangin tayo, mga kapatid, sa hapong ito. Let us pray. Praise God. Ama, nawa po sa hapong ito, bigyan niyo kami ng kapayapaan, kagalakan ng puso, kasiyahan, na hindi sa mundo makikita, kundi sa mga bagay na espiritual. Makalangit. Amang makalangit, tulungan niyo kami na maunawaan ang inyong salita. Makilala namin si Jesus, the Christ, Messiah, Savior ng tao. Ama, nawa magkaroon kami ng connectedness, relationship sa Kanya. Mangyayari lang ito kung kami po ay tatalikod sa aming mga pagkakasala at sasampalatayanan namin ang Panginoong Hesukristo na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Ama, dito mababago ang buhay namin. We will be changed. Kami ay magkakaroon ng pagbabago. Unti-unti, tuturuan nyo kami ng inyong salita. Matututo kami ng kapayapaan at kagalakan at higit kabanalan. Ama, we are seeking not just happiness, but holiness. Nawa, Ama, isik namin ito dahil absolutely makikita lang namin ang totoong happiness sa buhay ng holiness, sa buhay na makadiyos, sa buhay na sumusunod sa inyong salita.
Ama, pagpalain niyo ang mga kapatid na may kapayapaan ngayon dahil ang kapayapaan po ay hindi mabibili. Ang kapayapaan ay ibinibigay niyo sa tao. Nawa, Ama, hingi namin ito dahil mahalaga that Jesus Christ is in us. Nag-exist, nag-ooperate, nagli-lead, nag-guide. Kaya Ama, nandito ang kapayapaan dahil sa buong araw na kasama kayo, O Diyos ng tao, tunay na para kaming nabubuhay sa paradise, nang kayo at ang tao po ay magkasama. Wala kaming hinihinging anuman, sapat kayo sa amin. Nawa, Ama, ganito ang aming panalangin sa panahong ito, that the Lord Jesus Christ, His grace is enough for us. Yung kanyang mercies. Nawa po, Ama, buksan niyo ang puso ng mga kapatid, makita nila yung worth, yung glory, yung karangalan na ibinigay niyo, Ama, sa inyong anak, na parito sa mundo, upang kami ay maibalik sa inyo, sa piling niyo na may kapayapaan at buhay na walang katapusan. Pagpalain niyo po ang hapong ito, samahan niyo kami, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon na tagapagligtas, deklara natin ang pangalan ng Diyos. Sabihin natin, Amen. 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 Hallelujah. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin sa Panginoon, no, sa atin pong pag-o-offering ng ating mga tithes and offering ngayong season ng sharing at blessing. Mga kapatid, let us sing, no? Tatlo na lang po yung kwerdas. Kakabilan ko kasi. Naputol kanina. Kaya mabuti kumakanta pa kanina to eh. 3 kwerdas na lang. Oh, to God be the glory. So mga kapatid, no, let us sing, seek ye first the kingdom of God sa ating pong pagkakaloob sa hapon ito. Hello. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa ating panalangin ng pasasalamat. Ama, narito muli kami. Ama, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin na ibinigay mo. Ngayon, Ama, narito kami upang mag-alay ng mga handog. I-multiply niyo po ito ng siksik-liglig at umaapaw, Ama. Ay ito'y magamit lamang ayon sa pangangailangan ng iglesyang ito, Ama. I-bless niyo po ang lahat ng nagbigay nito, Ama, ng siksik-liglig at umaapaw, Ama. Sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ama, kayo ang magbigay, kayong manguna sa kanila, Ama. Pati ang kalusugan na pangangailangan nila, i-bless niyo rin po sila. Ganon din po ang pastor namin at si pastora ng silang nag-aakay ng mga kaluluwa upang maligtas, Ama. Gabayan mo po sila, i-bless niyo po sila. At naway magamit ito para sa pagligtas at magbigay ng mga salita mo. Ama, maraming salamat. In Jesus' name, mighty name. Amen. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, sa ating pong pagtatalaga. Amang makalangit sa aming fellowship, pagmamahalan, na ang espiritu ng pagkakaloob at pagbibigayan, Ama, ay mag-manifest sa amin as your household father, bilang inyong sangbahayan.
Ama, salamat dahil hindi ito season lang ng tradition. Hindi ito season lang ng traditional na Pasko. Ito ay dapat maging season ng sharing, helping, guiding. Father God, ang mga bagay na mabuti, ibahagi namin. Salamat o Diyos, sa hapong ito, patuloy niyo kaming samahan sa ikalawang gawain namin sa mga susunod pang mga oras. Salamat po, nakasama namin kayo. Sa ating Diyos na tumawag sa atin, pagpalain niya tayo, ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. At amen. 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 Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Okay, proceed tayo sa ano ba? Kainan. God bless po.